Kamusta ka? Ay, okay na okay. Pero ito ang tanong ko, inasahan mo ba na mauunahan ka ni Rere magpakasal? Hindi. Ang bilis sa sagot, hindi. Oo. Kwento. Well, syempre, parang sanay naman tayo na kung sino yung mas matanda, yun yung lagi mauuna magpakasal, di ba? Pero sabi ko nga, minsan sa buhay natin, parang maraming unexpected. At yung mga unexpected na yun pa yung siguro, I would say, maganda rin yung pangyayari dahil, I guess, si Rere, nakita ko rin na sobrang saya rin niya ngayon. Tama. Kayo ba naniniwala sa sukob? Hindi. Ah, talaga hindi. Tito Boy. So, ibig sabihin, pwede pa kayong magpakasal. Bianca ngayong taon. Kung may hahabol pa, why not? Oo. At ang nakakatuwa, si Bianca ang unang nasabihan ni Rere Yes. na siya'y buntis. Yeah. What is the story? Well, kinento na lang sa akin ni Rere na natakot daw kasi siya sa akin. Siyempre, parang bilang kuya. Dati kasi, Tito Boy, sobrang stricto ko. Remember, the last time nandito kami, kinikwento rin naman ni Rere yun. So parang kinakabahan siya na pagka sa akin niya sinabi, imbis na matuwa ako, magalit ako. Pero si Bianca po yun nag-guide sa akin from the very beginning. I mean, prior to this, na in-announce ni Rere yung nabuntis siya or ikakasal na siya, si Bianca yung nagsasabi sa akin na huwag maging mahigpit sa mga kapatid mo. Kasi pagka mahigpit ka sa kanila, hindi sila mag-open up sa'yo. So, from there, nagbago yung perspective ko sa kung paano ko tinitignan yung ganun, na kung paano protektahan ng kapatid. Paano sinabi ni Bianca sa'yo? Diretsa? Sabi lang niya, mahal, may gusto daw sabihin si Rere sa'yo mamaya. Galing akong trabaho, madaling araw. Sabi ko, ano sasabihin niya? Nung una pa, inisip ko, sabi ko, teka, baka binubugbog to ni Kaya. Parang ganun inisip ko, or baka niloko, sinaktan. Pero true story, Tito Boy, habang nasa biyahe ako, nagmamaneho ako, tinignan ko yung buwan, tapos parang yung buwan, para bang may pinapahiwatig siya sa akin na something. And then from there, naramdaman ko na buntis si Rere. Ah, talaga? So, nung dumating ako sa bahay, dumating si Rere doon, biglang pinakita na sa akin ni Rere yung resulta, nabuntis siya, alam ko na. Oh. Tapos sinabi ko sa kapatid ko na, alam mo, wala ka naman dapat ikatakot or wala ka dapat ilihim sa akin kasi sobrang masaya ako para sa'yo at susuportahan kita sa kahit na anong bagay. What about your parents? Ano ang reaction? Ayun well, syempre, Tito Boy, sa akin muna sinabi ni Rere bago yung magulang ko kasi bunso eh. Alam mo naman, pagka bunso, sobrang protective ang lahat. So, nung sinabi sa akin ni Rere, ako na yung nagsabi sa kanya na, sige Re, sasamahan kita pagka in-open mo to kila Mama and Dada. So, sinabi ko rin sa kanya na better siguro, kasi during that time, si Kai nasa Japan pa. So, sabi ko, better siguro na kasama natin si Kai pagka in-announce natin sa magulang natin itong pangyayaring to. Mas maganda. So, tinawagan ko si Kai. Nag-usap kami for like 4 hours through phone. And then, doon, sinabi ko sa kanya na, bro, better siguro na umuwi ka dito sa Pilipinas and then sabihin mo kung ano talaga yung nangyari. Mula doon, sobrang nirespeto ko si Kai kasi talagang ginawa niya. Kahit na sobrang busy siya sa Japan, may mga game siya. To be honest, parang ang nangyari, umuwi lang siya para sabihin and then the next day, bumalik na siya ng Japan. So, na-appreciate ko po yung tao kasi hindi naman po lahat ng lalaki ay may ganong tapang na harapin po kung ano yung sitwasyon.